Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong Facebook reel posted by News 5. Nakakatuwa. Ang galing ni Attorney Kaufman, yung abogado ni PRRD. Itong Philippine media na bias laban kay Tatay Digong. Nako, binakbakan ng gusto ni Attorney Kaufman sa confirmation of charges doon sa courtroom. Binabakbakan niya ang Philippine media. Kaya yung isang reporter ng mainstream media doon, hindi ko alam kung News 5 o ano, bakit mo kinikriticize ang media? Nako, ang sagot ni Attorney Kaufman, supalpal. Pakinggan natin ha. Why do you always criticize the media in all of your presentations from day one? Why does the media always criticize my client? Full stop in the story. Next question. Sir, Bakit kinikriticize mo ang Philippine media doon sa courtroom? Back to you. Why does the Philippine media always criticize my client, the former president? Kung ano ang itinanim, yun ang anihin. Sige, isa pa. why do you always criticize the media in all of your presentations from day one? Why does the media always criticize my client? Full stop in the story. Next question. Ano? Natauhan na kayo, no? Mainstream media. Akala nyo, kayo na lang ang pwedeng mag-criticize. Tingnan nyo, itong mainstream media dito. Wala man lang magandang, kahit nung presidente pa si Tatay Digong natin, binabakbakan nila ang ating Tatay Digong. Lalo na ngayon. Yung Marcos Jr., na dati tinatawag din nilang magnanakaw, diktador, o kung ano-ano. Ngayon, wala na. Ang gaganda kung ano ang magandang balita tungkol sa Marcos Jr. administration, yon ang hina-highlight. Kung anong masama sa Duterte, yun ang ibinabalita. So, hindi lahat ng panahon sa inyo. Kaya believe ako dito kay Attorney Kaufman. Ang galing sumagot. Bakit nyo binabakbakan ng kliyente ko? Bakit? Wala ba kaming karapatan na rumesba? From day 1, February 23, 24, 25, 26, 27, natapos na po kapon yung confirmation of charges. Pag nagsalita si Attorney Kaufman, talagang hina-highlight niya yung pagkabayas ng Philippine mainstream media. Kaya nagreklamo yun. So, natapos na yung confirmation of charges. Ano ang susunod na hakbang? Ano ang hihintayin natin na resulta? So, ang naintindihan ko lang yung confirmation of charges, parang piskalya dito sa atin. Dinidetermine kung may probable cause. So, I don't know kung meron pa bang susunod na hearing dito sa nasa pre-trial stage pa lang tayo. Kung dito sa Pilipinas, nasa preliminary investigation ang piskalya para tignan kung may probable cause, may krimen bang nangyari, at may posibilidad na ang inirereklamo ay siyang gumawa. So medyo depende rin sa reklamo. Nagtatagal kung minsan sandali lang, meron na kagad resolusyon. So dito sa atin, kung nakita ng piskalya na walang basihan, ibasura niya na ang complaint, hindi na aakyat sa korte. Example, yung kay Risa Hontiveros, cyber libel, sinampa niya laban kina Attorney Topacio, Jason sa yung mga vloggers na DDS. Nakita ng piskalya, walang basihan, binasura. Wala na. Wala nang kaso sa korte. Ano ba yung umakyat sa korte? Yung I don't know, kay General Pukis, nasa preliminary investigation, kung ano ang resulta, hindi ko pa alam. Pwedeng ibasura, pwedeng umakyat sa korte. Ang alam kong umakyat sa korte, yung reklamo ni former Governor Gwen Garcia laban kay E.B. Pugalbot.
nakita ng piskalya na may probable cause, kaya inakyat na nila sa korte ang kaso. So hindi pa yun tatalakayin pa ng korte. Yung kay June Abines, sinampahan siya ng kaso ni General Torre, binasura ng piskalya, kaya walang kaso sa korte. Ganun yun. So, ito, nasa pre-trial stage pa lang tayo. Yung nabasa ko is baka aabutin ng 4 to 6 years. Nako, bago kung makita na meron ngang posibilidad na may krimen na ginawa ang Pangulo natin, hindi aakyat sa trial proper. Kung abutin ng taon-taon ito, by that time, sample, 4 years, by that time, 85 na si Tatay Digong. Kung makalabas man siya, sasabihin ng pre-trial chamber na walang basihan, palabasin si Digong. Malabas siya, 85 years old na. Hopefully, by that time, malakas pang ating Tatay Digong. Kaya, wag muna tayong mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, mayroong pag-asa. Patuloy lang tayo sa pagdarasal, sa kanyang safe, total, natanggap niya na yung yan po ang importante, yung acceptance. Pag tinanggap mo na isang bagay, wala na, at ease ka na. Naipasakamay na sa Diyos, yung nangyari sa kanya, wala na. Kung anong mangyari sa kanya, okay na yun. That is acceptance. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ng Inquirer.net. Title, Shape into Clones of Their Idol. Cardinal Pablo Berrillo David said that something changed in Filipinos during the administration of former President Rodrigo Duterte, as violence and threats were normalized and even treated as entertainment during his war on Pulveron campaign. Ito, ang exact word ng Cardinal. The lawyer for the victims was right. Doon sa confirmation of charges, sa ICC, may sinabi yung abogado tungkol dito. Something happened to us as a people. Many who were once peace-loving Filipinos were slowly shaped into clones of their idols. They became, meaning tayo po, mga DDS, ang pinaparatangan dito. They became mirrors of the very violence they were witnessing. Brutality became entertainment. Threats become punchlines. And they echoed the chilling threats of their cult leader by trolling to him in the social media. Cardinal Pablo Berrillo David on Rodrigo Duterte's supporters becoming clones of the former president. So ano daw tayo? Para tayo kay Tatay Digong. Tinawag na cult leader. Kulto na daw tayo ng mga DDS. Kung anong ugali ni Tatay Digong, ganun na rin daw tayo. Ina-idolize na natin yung kanyang pagmumura, yung kanyang ginagawa. Well, opinion yan ng Cardinal. I have high respect to our church leaders. But I beg to disagree. Opinion lang yan ng isang Cardinal. Yan ang paningin niya. But I don't know, sa tingin ng millions of Filipinos who love the Duterte. Hindi nyo maintindihan kaming mga DDS. Mga organic kami. Kung ano yung na-experience namin sa panahon ni Tatay Digong, kaya kami ganito. Ma-experience. Yes, nagmumura siya. Pag magsalita siya sa in public, sabi niya, I will. Iyan ako kayo. Yan. Yung salitang binibigkas niya, kung hindi mo siya pag-aralan ng gusto, parang napakasama niyang tao. But ako, salita lang yon, iba ang puso. Style lang niya yon. Kanya-kanya kasing style ng leadership. Si Tatay Digong is a very strong leader para sa akin. Mabait siya sa mga dapat pakitaan ng bait. Kailang maldito siya sa mga dapat pakitaan ng pagkamaldito. Forgive me, ito lang naintindihan ko. Ang Diyos ganyan din eh. God is a loving, merciful, gracious God. Kailang tingnan nyo sa Old Testament, yung mga lumalabag sa kanyang mga utos. Anong ruling nila nun? Stone to death. Talagang may mga instances doon na inutosan niya. Sino bang inutosan niya? Si Haring Saul. Mga Amalekites, ubusin mo lahat yan.
from matanda to bata, from animals, wipe them out. Ganun ang Panginoon sa mga taong hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya lang, dahil mahal niya ang sangkatawan, pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak, Panginoong Hesus, mamatay sa krus para maligtas ang sangkatawan. Ganun siya. So si Tatay Digong ganun lang, magsalita, akala mo kung anong klaseng tao siya, kaya lang, style lang ng leadership yun. Example na lang, panahon ng Pinoy administration, tanim bala, di ba? Ang daming na biktima, nakakaya tayo sa buong bansa. Pag upo niya, salita lang ginamit. Sige, ituloy nyo yan, ipapakain ko sa inyo yung bala. Anong nangyari? Nanginig yung mga nandyan sa airport, tumigil sila. Alam nila yung Digong na nakopo, hindi sila sasantuin. Hindi tumino ang airport. Panahon niya, ganon din. Nung war on Pulveron, I will, sige, subukan niyo ako. Di tumino. Maraming Pilipino na naka-experience ng katahimikan panahon niya. Maalala ko tuloy yung kaibigan ko na retired US Navy. Nung nagpakasyon kami sa US noong 2024, kwento-kwento kami. Nung bago daw nagpresidente si Tatay Digong, natatakot siya every time na magbakasyon sa Pilipinas, mayroon siyang lisensyadong pistola. Pag lumabas siya, dala niya yung pistola niya dahil delikado Daming mga adiktos, kung ano-ano dyan. Kaya lang sabi niya, alam mo, Brad, sabi niya, nung umupo si Digong, nabigla ko. Biglang tumahimik sa aming komunidad. Kaya yung aking license na baril, pistola, wala na, binigay ko na lang. Hindi ko na kailangan Ganon. Ang daming naka-experience doon. So ngayon, tinatawag tayong kulto na daw tayo dahil sa iniidolo natin si Tatay Digong. Karapatan namin yun. Hindi nyo kami masisi dahil naramdaman namin ang kaginhawaan nung panahon ni Tatay Digong. So maliban sa tumahimik, mayroon kaming farm sa bulubunduking parte ng Bukidnon. Ang hirap ng kalsada doon. Sirang-sira ang kalsada at ang sakyanan namin kawawa. Halos hindi kami makapagtagal doon dahil wala layo, walang kalsada. Pag upo ni Tatay Digong, bill. Anong nangyari? Nakalsadaan, simentado, bundok, mga simento. Yan, aming Tatay Digong. Yung problema sa mga rebuilding in pay. Natatakot ako noon na matulog sa aming farm. Baka i-hostage, gapusin ako ng mga pay. Dahil sa style niya, pulbusin ang mga terorista, hindi sila pwede. Wala. Tumahimik ang aming lugar. Kaya, yes, iniidolo ko si Tatay Digong. Mahal ko siya, mahal namin siya. Pasensya na lang. Itong mga DDS na nagmamahal sa aming Tatay Digong. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post, ang balita ngayon. Title, Bakit ikaw ang sumasagot para sa ICC? Ito ang naging matalas na reaksyon ni Atty. Levi Baligod sa pahayag ni Antonio Trillanes kaugnay sa umano'y paglalabas ng mga larawan ng ICC investigators at mga testigo. Dito, nabuking sila Sabi nila, kwentong barbero daw ang pahayag ng mga Marines. So, paano sila nagkaroon ng picture ng mga ICC personnel nandito sa bansa? Klarong ebidensya ito. Question ni Baligod ang pagbabanggit ni Trillanes sa Article 17 ng Rome Statute. Ayon kay Trillanes, nilabag umano ito ng 18 na dating sundalo nang maisapubliko sa kanilang affidavit ang larawan umano ng mga investigador ng ICC na maaari raw maglagay sa peligro ng kanilang buhay. Sa kanyang official na Facebook account, diretsang sumagot si Baligod, Nax, intindihin mo muna sana ang Article 70 na sinasabi mo. Dahil ang tanong ay kung member state pa rin bang Pilipinas ng ICC para magamit mo yan. Pero matanong ko lang, bakit ikaw ang sumasagot para sa ICC? Close kayo? Nauna rito, iginit ni Trillanes na ang paglalabas ng mga larawan ay maaaring ituring na paglabag sa Article 70 at posible aniyang makasuhan ang mga naglabas ng mga larawang ito. Nag-release sila ng mga picture ng ICC investigator, pati yung mga testigo. Nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga ito. Alam nyo, violation yan sa Article 70 yan ng Rome Statute. Ang palitan ng pahayag ay kaugnay ng kontrobersyang bumabalot sa mga akusasyong inilabas ng 18 individual na nagpakilalang dating Marines.
inakusahan nila ang ilang personalidad, kabilang si Trillanes, na umano'y pagtanggap ng mali-malitang pera. Partikular si Trillanes na umano'y tumanggap ng $2 million upang tumulong at mapadali sa investigasyon ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marihing itinanggi ni Trillanes ang paratang at inihayag na magsasampa siya ng mga kasong cyber libel laban sa 18 individual at kay Baligot bilang kanilang abogado. Samantala, naihain na rin ni Atty. Levi Baligot ang permado at naipanotaryong affidavit sa tanggapan ng ombudsman na naglalaman ng mga mabibigat na aligasyon laban sa mga opisyal at personalidad na kinabibilangan din ni Trillanes. So, abogado versus anong tawag kay Trillanes? Tinatawag siya, hindi ako nababasa ko lang, tinatawag siyang sundalong kanin. Hindi ko alam yung background, bakit sundalong kanin ang tawag nila kay Trillanes. O na, hindi siya abogado. Itong si Baligot, abogado. O, sinasite niya ang Article 70. Ay nung ginawa yung pag-imbestiga ng ICC, December of 2023, wala na tayo approve na yung pagkalas natin sa ICC. 2019 pa, naging effective yung pagkalas natin sa ICC. Kaya nung 2023, dapat ang ICC hindi na, wala silang jurisdiction na pagpasok sa bansa. Kaya sila ang may violation. Yon ang pagkakaintindi ko. Si BP Sara mismo, sumulat siya sa Malacanang nung nabalitaan niyang may ganyan. Ang sagot naman ng Malacanang, ang Marcos Jr. administration, hindi makikipag-cooperate sa ICC. Nasa sulat yan May ebidensya. O, ano ngayon? Totoo ba ang sinabi ng Marcos Jr. sa response nila kay BP Sara na hindi nakikipag-cooperate? Ano yan? Pinapasok. Ginastusan pa natin. Mali-malitang pera galing kay Saldico, binigay kay Trillanes, at yun ang ginastos ng ICC. Pag-imbestiga. O ngayon, dahil sa pasikreto nilang pag-imbestiga, nandun nakakulong ang ating Tatay Digong. Na halos maiyak-iyak ako. Ipinos ni MJ Kiambao Reyes yung closing statement ni Atty. Kaufman. Nakalagay doon, kinausap daw niya ng halos 1 oras si Tatay Digong. Brini-brief niya kaya si Tatay Digong tungkol sa akusasyon ng prosecutor. Wala na daw, hindi na daw makinig, wala nang interest si Tatay Digong kung ano ang nangyayari sa courtroom, yung confirmation of charges. Sagot ni Tatay Digong na, I have accepted my fate that I might die here in prison. But I have done my best. I serve to the best of I can, and I want to be remembered as a Filipino who has served his countrymen, parang gano'n. Bahalang mamamatay na ako dito, basta gusto ko lang maalala ko ng kapwa ko Pilipino na kung ano ang ginawa ko. Maiyak-iyak ako na totoo. To me, he is the best president. Ilang presidente na ang naabutan ko, nagsimula magsaysay. Naabutan ko na yan, magsaysay, Marcos Sr., Cory, Ramos, Estrada, Arroyo, Pinoy, Duterte, pang-siyam na ito. Sa experience ko, ang pinaka-the best sa kanilang lahat si Tatay Digong. At siya pa ang nagdurusa doon. Siya pa ang may posibilidad na mamamatay na lang sa prison. But wag po tayong mawalan ng pag-asa, mga kapwa ko DDS. Let's continue to pray. Walang imposible sa Diyos. Okay? Ako, palagi kong pinagdarasal na makabalik siya ng buhay dito sa Pilipinas bago or on or before 2028 para masaksihan niya ang pag-upo ng kanyang minamahal na anak, BP Inday Sara, bilang presidente ng Pilipinas.